Nice, puwede ba ako diyan? So ayan, usapang barko ulit tayo with Ma'am Derek at MJ here. So hello guys, so sasagutin natin 'tong tanong na 'to. So ang tanong niya is puwede ba ako diyan? So ayan, so besides sa requirements siyempre, requirements, job experience, ayan. Kung meron ka lahat ng yon sa, position na gusto mong applyan sa pagbabarko, 'di ba, why not? Puwedeng-puwede ka dito at siyempre ang health mo, ayan. Ang health natin, ang huling halakhak natin dito sa may pagbabarko. Kaya stay healthy dahil ang medical natin ay very strict. So, ayun lang. Then, for your question, so dadagdag natin is, pwede ba ako dyan? Bukod sa mga requirements, isang tatanungin mo din sa sarili mo is, handa ka na ba physically, mentally, emotionally, spiritually? So, physically, dahil yung workload mo dito is talaga namang mas dagdag kaysa sa land base na trabaho natin. Siyempre, working hours mo is mas mahaba din dito sa pagbabarko. Depende sa department mo, depende sa operational needs ng department mo. Then, bukod doon is emotionally, ayan, especially homesickness. Homesick, mabilis ka bang ma-homesick? Ayan, syempre may mga taong hindi sanay malayo sa family. Ayan, okay lang ba sa'yo magtrabaho ng malayo sa pamilya mo? So, ang kagandahan lang din naman nowadays is yung ating internet is very accessible na sa mga barko. So, may mga company na libre, but then for us, we need to pay for it. Chargeable ang internet charge dito kung gusto namin makipag-video call. Siyempre, for your family, para kanino ka ba nagbabarko? So, stay connected, 'di ba? Okay lang 'yan, magbayad ka ng internet. So, para siyempre yung connection mo sa family mo, 'yan yung emotional support ay nandoon. So, ayan tatanungin mo, kaya mo bang magtrabaho ng malayo sa pamilya mo? Lalo na kung pamilyado kang tao, kaya mo bang magtrabaho ng malayo sa anak mo, sa partner mo, 'di ba? And then mentally, yun na nga bukod sa homesick, siyempre yung ano dito, pressure sa career, sa katrabaho mo, sanay ka ba makipagsalamuha, ayan may iba't ibang lahi dito, siyempre magkakaiba ng ugali. Sanay ka ba, kaya ba ng ano mo, ng mental health mo na mag-adjust sa mga gano'ng bagay. Especially dito, ayan may mga bullying na, mga pasimpleng bullying, mga pasimpleng alam mo na yung mga bagay na sa'yo offended, pero sa ibang lahi or sa iba is normal nila. Ayan, kaya mo bang makipagsabayan sa gano'ng, sistema? Ayan, spiritually siyempre ayan, religiously, so may mga religions na okey lang ba sa religion mo na, hindi ka, what do you call it? May mga religion kasi siyempre may attendance. Hindi ko alam yung tamang term, parang kailangan mong sumamba or magsimba ng may timing or may araw diyan. So ayan, isipin mo in religious, side, puwede ba sa religion mo? At the same time, 'yan yung spiritual health mo kaya mo ba, 'di ba? Kaya mo ba, ganon ka-strong ba ang kalooban mo? Ayan. For that naman, ayan mag-pray ka kung ayan Catholic ako. So, personally talaga nagpe-pray ako kasi 'yan kailangan natin 'yan dito. Para siyempre sa mental health mo, sa well-being mo, 'yan kailangang-kailangan ng prayer. At the same time, ayan yung mga ano, iko-consider mo kung, bukod sa requirements na needed sa position na a-applyan mo, ay yung mga bagay na yon na puwedeng siyempre tayo, tao tayo, eh. Kailangan nating i-ano yung well-being natin, siyempre mental health natin kasi mahirap magtrabaho ng nagsa-suffer yung mental or yung peace of mind mo, yung mental health mo, ayan. So dito naman sa pagbabarko, ang kagandahan, may mga support naman ng mga ang company natin sa atin, ayan may gym tayo dito, ta's yung mga 'pag ano yung order-order niyo, ayan, supported naman yan ng mga online people like me, mga Shopaholic online, ayan, provided din yan dito. Ayan, may mga amenities naman na puwede niyong paglibangan. So ayun, dito siyempre aware ang company na gano'n kahirap ang magtrabaho sa barko. So may mga activities sila for the crew, mga event for the crew na magsu-support sa'tin para parang living pa rin tayo. Hindi tayo yung parang working and working and working lang nakakulong. So may mga event and activities dito sa barko for the crew na magsu-support sa'tin sa bawat isa to make sure na hindi tayo nagsa-suffer mentally, alam niyo 'yun. So, ayun yung mga bagay na yun iko-consider niyo bago kayo mag-apply or bago kayo sumampa. Mahirap yun nandito na kayo after 1 month, "Okey, uwi na po ako, hindi ko po kaya magtrabaho dito." 'Di ba? Paano yung mga ginastos mo? Paano yung mga siyempre yung mga effort na binigay mo na, eh. Kasi hindi
hindi biro ang pag-a-apply o mga requirements dito na talagang mag-aano ka ng pera mo, mag-invest ka ng pera, ng oras at lahat-lahat dito. So, ayun, sana nasagot ko naman in a general or broader manner yung question mo. So, kung oo, kayang-kaya mo sa lahat ng bagay na yun, ganun ka ng ka-strong. Kaya nga sinasabi ko din sa last video na yung ano mo, job experience mo is important hindi lang for the skills but of course para na-mold na yung personality mo kung gaano ka-strong yung mental health mo sa katrabaho mo na iba't ibang ugali, sa workload mo, working hours mo. Kumbaga dito, mas makakapag-adjust ka pa, 'di ba? So, ayun lang. So, kung talagang gusto mong magbarko, so good luck. Sana soon ay makasampa ka na, magkaroon ka na ng date ng alis mo ng Pinas, okay? Fly soon, see you in the sea. So, yun lang. So, short video lang to, kakatapos lang ng duty ko for today's video. So, ayan, try nating sumagot. Kapag port day, ay may pa-internet, so sasagot tayo ng questions. So, for everyone na gusto magbarko or may questions sa pagbabarko, ayan, just don't be shy, just comment down below. Sasagutin natin. Pakonti-konti yung mga questions niyo. Okay? Here I am again, Ma'am Daragat MJ. Okay, nice talking with you. Good night.